So, sa tingin nyo at ayon sa alam nyo, masama si KDR? Pakisagot lang kung masama si KDR. Sino ang hindi masama at sino ang mabuti? Pakisagot nga, Dark Knight. Ay, kay Dark Knight. Kasi ganito sabihin na no, na ano na hindi rin tayo mabuti. Pero wala tayong claim. Hindi tayo nag-claim na tayo lang yung mabuti. Yun kasi yun Kaya tayo nag-react dito kasi sila may claim sila. Tsaka isa pa, hindi naman nila alam yung puso natin lahat dito. Kaya tayo nagagalit kung paano i-judge. Nakita mo yung mga messages sa atin, di ba, Brox? Sa satanas ka na, ganyan, 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 ganyan. Oo nga, So, grabe. sila man, nagaganon sa atin. Ngayon, kami, hindi namin tinitira yung miyembro. Hindi yung miyembro Una Hmm. yung ano lang, yan, yung sa MCGI lang alone. Tapos syempre yan, si yung pagkatao ni ano, wala tayong pakialam sa paa kung tutuusin 'di ba? Nagkakatuwaan lang tayo sa paa dito. Ang tinitira natin yung mga gawa nila. Yun yun. At wala tayong claim na mabuti tayo, Brox. Yung tanong na masama ba si KDR? Alam mo, kung papanoorin mo lang lahat ng mga lumalabas, ano ba, balik na naman tayo sa mga issues, Area 52, yung mga panabong na manok, yung mga ganyan na mga issues. Tapos, si KD, andyan sabi niya AI, andyan, you will come to a judgment yourself. Hindi mo na kami kailangan tanungin. Sa lahat ng mga nakita nyo, na mga na-expose, kayo na ang makakapagsabi nun kung anong klaseng tao siya. Di ba? O, yung binago niya yung mga aral ni Bes, hindi niya pinalo through yung papel na nagsasabing ililipat yung mga property sa iglesia, yung mga yung mga Oo project nga. na puro hindi tapos. O, 'di ba, sabi ni JD, malalaman mo kung marunong magluto ng scrambled egg pag nakita mo na yung finished product, yung scrambled egg. O, 'di ba? Yung broadcast center na scrambled egg na ba? Yung hospital na scrambled egg na ba? Yung mga kung ano ng project, 'di ba? Oh, kayo na ang magsabi kung kung anong klaseng tagaluto ng scrambled egg yung si Hailey. Yun lang naman. Kung kayo hiwalay kay Kristo, paano kayo makapagluto? Brooks, ano lang kay Michael Pabia, huwag siyang hipokrito. Yung kanyang sekta, mapaghatol sa kapwa. Ayun. Kaya babalik din sa kung kung kayo mabuti, sila masama. Ganun ang mangyayari nun eh. So, ibig sabihin, kayong mga nasa MCGI, mabubuti lahat na tao. Michael Pabia. Kaya huwag kang Babya. hypocrite. Pabia. Babia. Yan. Kang hypocrite. So, yung pag-invalidate nila sa gawang mabuti ng everyone else in the world, including si Doc dito na medical mission, yun masamang bagay yun eh. Yes. Sab- Oo. sa, Hinatulan mo na yung paggawa ng mabuti, Brox, oh. nang hindi ka miyembro. Napakatinding nun. Paghato Ini-encourage yun. mo, may mga kakaisip niyan, hindi pala valid yung mabuting gawa ko. Ba't pa ako gagawa ng mabuti? Yun ang effect nun sa ibang tao. In-invalidate mo eh. Ba't pa sila gagawa ng mabuti? Anib na lang ako sa inyo. Ganun. So, masama yun. May naisip akong talata. Ito So, sa nakakaalam nga na paggawa ng mabuti, hindi ginagawa. Ito'y kasalanan sa kanya. So, ang pagsagot ba sa mga tanong ng mga may tanong, Bible Expo, etc., pagbo-broadcast, mabuti ba yon? O hindi? Mabuti. Hindi niya ginagawa. Mabuti po. Makasalanan siya. Alam niya eh. Yung agawin mo sa apoy, yung mga nagdududa,
Hindi mo inagaw sa apoy. Kasalanan yun sa'yo. Isasako siya ni Santiago. Yung pagsagot ba sa mga ganyang lumalabas na issues ay mabuti o hindi? Mabuti. Ba't di ginagawa? Ay di kasalanan yun sa'yo. Ang daming lumalayas. Hindi lang naman tayo ang kalaban niya ngayon. 7,000 mahigit sa Reddit. Yun yung registered pa lang. At ang leader natin pala si Badong. Brad Badong, nasa likodan mo lang kami. Ah. Di ba? Oo, Alay lang tayo ni Badong. bigay na natin kay Badong tong 2025. Matagal na tayong nangangawiyaw dito ng di ba? Ilang taon na ba tayo? Magtatatlong taon na tayong nangangawiyaw, mga expose Ngaw. natin. Oo. Bigay natin kay Badong tong 2025. Apo. Bigay natin sa kanya. Ikaw po ang leader namin, Brad Badong. Marami pong karanasan si Brad JR na hindi namin karanasan. At lahat kami may karanasan na hindi niya karanasan. Pero, nagmamatch. Na-abuse psychologically, financially, and they don't care. Pag lumabas ka, make my day. I'm happy. Yung yung comment kanina, yung all caps na naman. Bakit bang hilig niya sa all caps? Malalabo bang mata niyo? Magsalamin kayo para lumiit yung yung type ninyo, nga. no? Pare-pareho sila, no? Yung sinasabi niya na yun na naman yung nagkamali daw yung tao lang dito sila, nagkakamali, ganyan. Alam mo, unacceptable excuse yun. Bakit mo? Pag ordinaryong tao nagkamali, sinususpindi. Noong nagkamali, yung mga taong nasa Biblia, like si David, di ba? Gusto nila mag-Bible. Nung nagkasala si David, inadmit niya yun eh. Di ba? Pinagsisihan niya yun, nagluksa pa siya. Di ba? Dahil na niya yon, na-realize niya sa sarili niya na nagkamali siya. So, ang kapatawaran, nandoon sa after yung sa realization, admission ng pagkakamali and remorse. Ganon. Kaya hindi natin binibigyan ng pass si KD. Kasi sa halip na tanggap niyo na pala, nagkamali siya. Sa halip na mag-apologize siya sa mga pagkakamali niya, anong ginagawa niya? Tinatakpan niya. Pinagtatakpan niya pa. Caught red-handed na siya, may pa AI pa siya. So, wag siyang lumevel doon sa mga tao ng Biblia na nagkamali at nagsisi. Wag siyang le-level doon, hindi siya ka-level. Di ba? Si Moises nung nagkamali, tinanggap niya yung faith niya na hindi siya makakarating sa promised land, di ba? Peacefully na namatay siya. Di ba? Tinanggap niya. Di ba? Yung mga tao na yon, lahat nung nabasa mo sa Biblia na matutuwid na matuwid na gumagawa ng mabuti at nagkakasala. Nung ikinokorek sila, dinidisiplina, they did not fight against it. Ganon. Yun ang hindi mo makikita kay King. Sige, kaya hindi na perceive na mabuting tao kasi yung mga pagkamali niya, sa halip na aminin niya, ay tao lang kasi ito, di ba? Nagkakamali, nagkamali. Si kapatid na yun, nagkamali siya at 10 to 15 years. Tao lang kasi siya eh. So, sorry po. Di ba? Hindi na po mauulit yung mga ganyang hula. Yung mga hula-hula 10 to 15. Hindi nyo na po maririnig sa akin. Hindi ko na po kakalkalin yung mga ganyan hiwagaan. Di one brownie point sa pagiging sa magiging mabuti. Pero hindi. Iba nakikita natin. So, wag niyong bigyan ng pass. Sige, sa mga pagkakamali niya, lalo na leader siya, di ba?
Kung sabi Oo. nyo nga, ang pagbubulag, umakay sa kapwa bulag, alam niyo na kung saan ang hulog, di ba? Eto, may nagsabi dito. Si Judas Iscariote, yun daw ang pagkakamali. Binenta si Jesus. Nagsisi yun eh. Nagsisi yun. Etong iba, hindi nagsisi. Hindi. Wala. I-block or masama yan. Maganda, nagsisisi. At huwag niyong tatakpan ang kasalanan. Sabi sa Kawikaan, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalansang ay hindi giginhawa. Takipan eh. Mula pa noon sa adsit pa lang. Pinagtakpan yun. May mga teksto tayo, iwi-iwing kasalanan, dapat maghayag at huwag nang uulit. Ipahayag mo sa buong bayan ang kanyang pagsalansang. Wala pa nga nasisirkular dito. Naku, masama po yan. Mabuti ba ihayag yung kasalanan para hindi tularan? Mabuti. Ba't di ginawa? Di kasalanan sa kanya. I cannot imagine them. Si KD na mag-apologize. Aamin? Malabo. Wala sa vocabulary niya yan. Tingin nyo. Malabo, no? Black na lang. Yung mga talata sa Biblia, tinitingnan ko ngayon, ang dami palang ganun, umaamin sa pagkamali nila. Madami, yung mga talagang tao ng Diyos, ha? Maganda tong realization, no? Yung sa Biblia. Alam mo ba purpose ng Biblia? More on repentance and forgiveness. Sila hindi nila maamin. Paano nyo pa ituturo yung pagpapakababa kung hindi nyo maamin? So, nako, noon pa yan eh. Mula umpisa, tama si Sadhguru, mula umpisa hanggang ngayon, walang tama na naituro, sabi niya. Regarding doon sa sinabi ni Michael about sa yung sa kasalanan, ganyan-ganyan. Meron nakalagay sa Bible na tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nakakasala. Sige, given na yon. Pero kasi, si KDR kasi hindi siya simpleng miyembro eh. Umaakay kasi siya. So, kung hindi siya amin sa kasalanan niya, lagi niyang isisisi sa AI, sa ibang tao. Yung mga inaakay niya, nadadala niya rin pati yung kaluluwa ng mga yun eh, damay. Tsaka may mga nagsabi na if aamin si KD na, yun nga, gumagawa sila ng masama, babalik sila sa iglesia. Ako hindi. Kasi in the first place, the moment that you succeeded that position, kung gusto mong ayusin yung iglesia, dapat ginawa mo na una pa lang, hindi yung ang dami mong idadahilan. And if aamin man siya para sa akin, dahil naipit na lang siya eh. Dahil nandyan na lahat ng ebidensya. Yung parang hindi na sincere yung, para lang sa akin hindi na sincere yung apology niya if ever man. Tsaka idadahilan mo na Diyos na lang. Lahat na lang iaasa mo sa Diyos. Wala kang sariling pagkilos na puro, nandiyan naman yung Diyos Diyos na bahala. Mali yun. Hindi dapat ganun. Sister Rin, pagka tayo ang nagkakamali, nahususpindi tayo, di ba? Opo. Nagpa-file pa tayo ng appeal. Okay. Saka, hindi, napansin ko dito sa kasi iba yung nagkakamali eh. Hindi yung sinasadya eh. Nagkakamali talaga. Walang matuwid sa lupa, hindi nagkakasala. Pero pag habitual na at pinamatigasan na, ano sabi ng Biblia? Basa. Ang kasalanan kapag malaki na ay namumunga ng kamatayan. Oo, iba yung, nagkasala ako, Panginoon, patawarin mo po ako. Hindi mula nung 1990s pa eh. Hindi na yan pagkakamali.